Pagdaan ko sa pinto ng aming bahay, may nakita akong batang nakatayo. Nagulat ako dahil kamukhang-kamukha ko siya. Parehas na parehas kami ng suot ng araw na yan. Pero ang mukha niya ay di tumitigil ang dugong tumutulo. Natakot ako ng sobra. At kahit alam kong dadaanan ko siya, ay tumakbo pa rin ako papasok ng bahay, patakbo sa lola ko. Lumapit ako sa kanya habang umiiyak. Makalipas ang ilang taon, lumipat kami dito sa Pasig. Sa katunayan, mag-aapat na taon na kami dito sa bahay na to sa November 1. Masaya naman ang paninirahan namin dito. Dumating ang mahal na araw at niyaya ako ng tita ko na magsimba. Nakababa na kaming tatlo nang biglang may nalimutang kuhain ang tita ko sa taas. Nung nasa labas kami, ay nagpaalam ang tita ko na aakyat siya dahil may kukunin lang siya. Nakita kong papasok pa lang sa gilid ang tita ko. Nang biglang napansin sa gilid ng mata ko ang nasa bintana sa taas. Ang anak yan. Napalingon ako at nagulat ako sa nakita ko. Nakita ko ang isang babaeng kamukha ko. Nagulat ako at ibinalik ang tingin sa bintana. Nag-aalakad ang babae paalis. Kinabahan ako dahil naisip ko na bumalik ang babaeng nakita ko. Nung ako ay nakita ko din nung ako ay bata pa. Sana po ay mabasa niyo. Maraming salamat. Okay. Sigaw-sigaw ka dyan. Sabi ni Rose, Hoy! Siko, pahina na ng pahina yung volume ko. Pwede bang wala ng sound effect? Hindi pwede. Kasama sa package yun. Ano ba naman to? Sabi TJ, Chico, for the sake of curiosity, please upload a picture. Hindi ko na dinownload. Pero ipasang ko na maghahalongkay na naman ako. Sabi ni Lailani, real talk, mas nakakatakot po pag ikaw nag-ikwento kaysa sa mga call. Alam ko naman yun. Alam ko naman. Katakot yung sounds, tapos bigla pang na mamatay yung radio ko, huhu. Sabi ni Ralph Litsuga, nangangamatay na ako sa takot kay Chico, mag-isa pa naman ako sa kwarto. Ang dami nagtatanong daw itsura ng picture na sinasabi ko. Describe ko na nga eh. Kung yun ako paghanapin, mahirap maghanap. Tama. Maraming salamat po. Kung meron kayong gustong ipadalang ikwento din, pwede po sa aking Gmail account, chicoloco.psfm@gmail.com. Okay. Aha.
Nicknos, Jimmy, yung ano. Sabi dito, hi, chikong bago. Gusto ko lang sanang i-share ang experience ko with my friend Nina. Actually, 2 beses akong may na-experience na nakakatapos with her. First experience. Nangyari ito about 10 years ago. Tinawagan ako ni Mia sa bahay dahil siya lang daw mag-isa sa bahay ng tito niya. Nabobore daw kasi siya. Medyo matagal na din kaming hindi nakikita at that time, kaya madami kaming napag-usapan. After 30 minutes, may narinig akong nag-hello sa linya namin ni Mia. Boses bata, parang si Chiclet ang dating niya ng edad. At mahaba yung pagkasabi niya ng hello, parang bata talaga. Parang sa bata talaga. Hindi ko pinansin, baka pinsan niya yung sumingit sa usapan. Inisip ko na baka may extension ng phone nila, although hindi ko nararamdaman na may nag-angat ng phone sa kabila. After another 5 minutes, nag-hello ulit yung bata. This time, I was actually expecting Mia na sawayin niya yung pinsan niya o yung bata na yun. Kasi siyempre, hindi magandang asal yun. Makikisabat sa usapan ng matatanda. May ilang seconds din kami na nag-pause sa pag-uusap. Yun pala, hinihintay din niya na sawayin ko yung bata. Nung nag-resume kami sa pag-uusap, may narinig naman kaming tawa. Ang bata. Tawa ng bata ang eksaktong narinig namin. Hindi na ako nakatiis. Sinabi ko na sa kanya na ang kulit ng pinsan niya. Gulat na gulat siyang sinabi sa akin na hindi daw sa kanila yon at talagang mag-isa lang siya sa bahay ng tita niya. Pinipilit pa niya na baka sa amin yun. Alam naman niya na walang bata sa amin at wala din akong extension. Actually, alam ko din naman na wala silang extension dahil ilang beses na din ako nakapunta sa kanila. Habang nagtatalo kami sa kung kaninong linya yung may bata, biglang nag-hello ulit yung bata. Doon na talaga kami kinilabutan at binabala namin yung phone nang hindi nagpaalam sa isa't isa. Yan lang. Yan lang pa. Second experience. Meron pa palang second. Nangyari naman ito noong nagtatrabaho kami sa Pampanga. Nagtatrabaho kami sa isang security agency doon. Since taga Manila talaga kami, binigyan kami ng boss namin ng dorm. Yung dorm namin ay sa loob ng school na pagmamayari din ng boss namin at katabi ng school ay ospital na pag-aari pa din ng pamilya nila. Ang yaman naman yan. Sila na, sige na. You already. Ang dorm namin ay located sa 4th floor ng school. Bale, east wing kami. Doon din nagdo-dorm yung ibang students at hospital staff na malayo ang mga bahay. Ang school naman na yun ay mula grade school hanggang college. Bale, ang building ay pa-square. Kunon? Yung building namin pa-trapezoid eh. Pa-isosceles triangle. Okay. Wala lang. Matabi-tabi naman. Comment lang. Ano ba ako? Yan. Bali, ang building daw ay pa-square. Nakapalibot sa pinaka-quadrangle.
Malawak ang quadrangle nila, may covered court pa sa gitna. One time, sahod namin. Nagkayayaan kami na bumili ng burger sa may hospital. Bale, 5 kami noon na bumaba ng building. 3 lalaki at kami ni Mia. Kaso, sabi ng guard, 2 na lang daw ang lalabas kasi baka masita daw siya. Biniro pa nga namin na kami lang naman ang sisita sa kanya kasi kami nga yung nagtatrabaho sa office. Pero pumayag na din kami na yung 2 lalaki na lang ang lumabas dahil medyo malayo din yung lalakarin. Nakipagkwentuhan na lang kami sa guard. After 30 minutes, wala pa din yung mga bumibili. Nainip kami kaya nag-decide kami na umakyat na sa room namin. Nung nasa building na kami, pinilit na niya na doon na lang kami sa quadrangle dumaan kasi yung hagdan paakyat ng dorm ay nasa northeast ng school. Magagaling kami sa south side ng school. Meaning, dulo pa talaga ang lalakarin namin. Sabi ko kay Mia, bagtasin na lang namin yung building kasi may ilaw yung first floor. Hindi kasi pinapatay yung ilaw doon para sa mga nagtatrabaho sa ospital na alanganing oras na nakakauwi. Maganda ding dumaan doon dahil sa southeast corner ay may chapel, so parang safe. Naku, dito. Dito yung mga ganyan, nakakatakot pa. Dito for some reason, ito na kwento ko. Sige na, mamaya ako kwento. Wait, basahin ko pa. Kasi nga, remind niyo kasi mga bibisitan na dapat may plakad kayo, bawal mag-react. Magbasa ka lang, ganyan. Sorry. May chapel, so parang safe. Napakalaki kasi nung school, kaya nakakatakot dumaan sa quadrangle. To make the story short, pinagbigyan ko si Mia na sa may court na lang kami dumaan. Habang naglalakad kami, halfway papunta sa hagdanan, may narinig akong parang umiiyak sa may chapel. Hindi ko pinansin kasi iniisip ko na baka pusang naglalandi lang. Oo. Oo. Diba? Yung mga pusang nagkakeme lang. Ganon sila, diba? Ganon naman talaga. Ano ba? Sinabi na mag-uwento. Maya-maya, tinanong ako ni Mia, narinig mo yun? Alin? Yung pusang umiiyak? Ang sagot ko sa kanya, totoo pala yung sinasabi ng mga guards na may umiiyak na babae sa chapel pag ganitong hating gabi na. Sagot sa akin ni Mia. Pagkatapos na magsalita, biglang humiyaw na yung babae na nasa chapel. Parang iba naman yung nangyari. Parang hindi naman din. Ano ba? Magkwento nga lang eh. Sobrang lakas na para bang pinaparinig talaga sa amin. Lakad-takbo ang ginawa namin tatlo. May isang lalaki kasi na iwan sa amin ni Mia bukod sa 2 bumili. Hindi ko na malayan kung paano kami nakaabot sa 4th floor. Para kasi kaming lumilipad sa pag-akyat sa sobrang takot. Pagdating nung 2 lalaki, ay kwento namin ang pangyayari. Pinagtatawanan pa nila kami at nag-iimbento lang daw kami. Habang kinakain namin yung burger, ay may narinig kaming umiiyak. Papalapit sa pinto ng kwarto namin. At nung nasa tapat na, ay muli itong humiyaw ng malakas. Sa sobrang takot, lahat kami ay nagsiksikan at nagtabi-tabi sa pagtulog, babae at lalaki. Wala na rin patay ng ilaw sa amin. Ano nangyari ito kayo?
Magtabi-tabi, wag niyo kaming lokohin! Don't ask! Ano magtabi-tabi dun eh? Ulam naman talaga naman kayo, ha? Miss lang, ha? Sabi ko sa'yo, mga bitita ko, sabi namin mo, magsabi ng placard! Sabi niyo, wag ba kong comment? Sino man? Another related experience. After a week, inabot kami ulit ni Mia at nung isang kasama namin lalaki sa pakikipagkwentuhan sa guard. At around 1 a.m., naisipan na namin umakyat sa dorm namin. Ganun ulit ang ginawa namin sa quadrangle ulit kami tumaan. Pagdating namin sa same spot, halfway, papuntang hagdanan, may narinig akong parang malakas na hinga sa likod namin. Ganun? Lakas nun! Haba pa. Parang bastos naman niya ito. Kumapit ako kay Mia at napakapit din siya sa akin. Tinanong ko siya kung narinig ba niya yun. Sumagot siya na oo. Nagmamadali kami umakyat. Lakad, takbo kami dahil parang hinahabol kami na kung ano mang nasa likuran namin. Malapit na sa amin. Parang nasa batok lang namin. Pero hindi talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob. Pakiramdam ko, mahihimatay ako sa makikita ko. Hindi ko sinabi kay Mia kung ano ang naririnig ko. Baala ko kasing sa itaas na siya tanungin about sa narinig niya. Dahil sabi ko, pag ang narinig niya ay ang babaeng umiiyak pa rin, ibig sabihin, nag-hallucinate lang kaming lahat. Bakit? Nung nasa itaas na kami, tinanong ko siya, Mia, ano yung narinig mo kanina sa ibaba? Kinilabutan ako sa isinagot niya. Sabi niya, parang may malaking tao na humihinga sa likuran natin. Huwag kang kukurap. Nagulat ako sa sinabi niya. Ibig sabihin, hindi guni-guni ang narinig namin, kundi totoong may malaking tao na humihinga sa likuran namin. Salamat sa pagbasa, Chico. More power sa show mo. Sana mapili mo itong story namin. Mia. Ano? Bakit mo kami? Hindi! Kami! Kami! Ma! Sabi ni Jessa, hindi nakakatakot ang multo. Mas nakakatakot ang mawala ka sa piling ko. Oo nga naman. Ay, totoo. Banat ka ng banat. Banatan nila yun. Ay. Sabi ni Elijah, yung mamawis-mawis na ako sa takot kay Checo, tapos bigla kang papasok ng nakakatawa. Okay! Sabi ni Gerald, sana pala umihi na ako bago pa ako mag-tune-in sa'yo. Wala! Duwag! Duwag! Mga duwag! Muwi na kayo! Sabi, napansin niyo ba? Sa mga kwento natin na, ngayon pala na-realize, sa mga kwento natin hindi nabasa kanina, lagi na lang 4th floor. What's with the 4th floor? Ooh.
Hello po sa lahat ng mga nasa 4th floor. Sabi ni Pat, psikoloko, andun na ako sa feeling na nai-imagine ko, nandun ako sa sitwasyon, tapos bigla ka nagpatawa. Basa lang. Huwag ka na magalit. Please. Please naman Hindi nagagalitan mo ako, natatakot ako. Ano ka sa nanay ko? Ay. Sabi ni Hardy, hindi mo talaga kaya ng walang side comment sa mga kwento, no? Kaya ko. Pag nakayanan ko, Pag nakayanan ko, duraan ko yung mga bisita. Grabe naman kayo! Umiwas na lang kayo! Sabi ni Diana, real talk, yung guard yung may kasalanan. Bakit? Parang naging kasalanan ng guard. Sabi ni Kim, gusto lang din no ng burger. Ay, sino ba? Nga burger nga ba naman? Ang sarap-sarap. Bakit aayawin mo yung burger? Hamo na. 1:46 ang oras. If in case you just turned on your radio, well, welcome to the show. Ito po ang Yes Diaries, the Halloween special. At, kung meron kang gustong i-share sa amin na 8326165, facebook.com/ChicoLocoManila, twitter.com/ChicoLoco_YesFM. Sabi ni Latrell over Facebook, so hindi totoo yung 13th floor. Well, I don't know. Pero kadalasan talaga na sa mga buildings, no? Well, meron talaga, di ba? Meron naman talaga. Pero, for example, 12. Ang sunod ay 14 agad, di ba? Weird. Hindi na-recognize. Ang number 4 sa Japanese culture ay death. Ganun. Ooh. Scary. Spooky! Spooky. Sabi ni Bong Umaling, nice. Hindi ako makatulog. So, sisisihin ako, ha? Oo ka na lang. Sabi ni Archie, buti na lang nasa first floor ako. Kaya lumipat. Brad. Lumipat, ngayon lang. Ngayon lang, mga 2 minutes ago. Lumipat. Sabi nga ni Marjorie, 4 means death sa ibang Asians, di ba? Oo nga. Maka Asians. Japanese. Tama nga, Asian lang. Japanese, Asian. Pagka ganun yung category, maingay yan. Hindi, I mean, di ba, maingay yung death. Di ba, yung category of death. Hoy! Nagkakatawa kayo dyan. Maingay, di ba? Death kasi. Yeah. Bakit kayo? Bastos mo. Sabi ni Amiel, kwento pa, Borg, yung mga nakakatakot pa. Yung walang side comment, tapos pagduduraan mo na kasama. Wag nga daw ka na. You're such a pig. Bababoy. Ay, ako. Sabi ni Danica sa Facebook, hello, let me share this to you, Kuya Chico. 4 years ago, namatay ang lola ko. And then, yun yung first time na punta ko sa cemetery. I saw an old man na nakatingin lang sa amin. Akala ko,
batchmate ni Lola. Debs? Oh, batchmate. Yung sabihin, kaidaran, ganyan. O, ganon, no? Ka-office mate, ganyan, no? Ka-batchmate ng Lola. Sinabi ko ng balang side comment. Ba't yun ang side comment? Nagiging comment. Akala ko, batchmate ni Lola na hindi makalapit sa amin dahil sa dami ng tao. Binalik ko yung focus ko doon habang nilalagay sa nicho si Lola. So, living moment pala ito. Tapos, nung ibinaling ko yung tingin ko doon sa lolo, wala na siya. Since that moment, marami na ako nakikita. I don't know kung hindi ko lang napapansin or what, pero parang na-open yung mga senses ko sa mga kakaibang creatures na di basta-basta napapansin ang karamihan. I'll just pick one sa mga experiences ko. Marami kasi. This happened 2012. Summer yun. Yes, napigilan ko mag-side comment. I was about to say something, pero napigilan ko yan. Summer yun. Mag-isa lang akong matulog sa kwarto ko since bata pa ako. One night, naalimpungatan ako. And I saw someone sa may paanan. Maganda siyang babae. Makinis ang muka. She's smiling at me. And then, akala ko, pinsan ko. So, di ko pinansin. Natulog ako ulit. And pakiramdam ko, di pa niya inaalis ang tingin niya sa akin. Kaya dinilat ko ang mata ko. And then, kinausap ko. Sabi ko, ate, di ka pa ba matutulog? Di siya sumasagot. Nakatingin lang siya sa akin. Tapos sabi ko, bahala ka nga dyan. Tapos pinikit ko na mata ko ulit. Then nagsalita siya. Hello! Sorry, hindi ganun. Then nagsalita siya. Hello. Ganun lang. Ito naman itong mga thing. And ang weird nun, kasi ganun sinabi niya, so tinignan ko siya ulit. Nabigla ako nung pagkita ko. Ang dami na niyang sugat sa mukha. And she's staring at me nang nakangiti. Pinilit ko na matulog. Sobrang nilamig ako. And that morning, sinuwento ko yun sa mga tao dito sa bahay. Unfortunately, hindi sila naniniwala. After that night, may ilang beses ko pa siyang nakita. And then, ang ginawa ko, ipinagtiri ko na lang siya ng kandila sa simbahan. After that, never ko na ulit siyang na-encounter. Pero marami pang sumunod na creepy experiences na nangyari sa akin. Sana po mabasa niyo ito. More power sa show mo. And God bless. Sabi naman ni Andrea, sa Facebook pa rin, hi, Kuya Chico. Tulang madaling araw nang ako ay biglang nagising dahil sa makulit na galaw ng aking 4 years old na pinsan dahil siguro sa ito ay nagugutom. Napagkamalan akong nanay niya at gigisingin ko sana ang nanay niya. Nang gigisingin ko sana ang nanay niya, na nakita ko yung nanay niya na nakatayo sa tapat ng CR. Kaya tinawag ko. Okay.
nang napansin kong mahaba at nakayuko yung babae. Pero naalala ko na kakapagupit lang nung tita ko na Dora style. Ay, my God. Yung si Dora, yung buhok niya, yung parang bunot. Yung parang ang dami nakatago sa loob. Kada nakatago yung kanya kalagang sibut. Ano ba? Nakarakot yata dapat. Naka-Dora style. Kaya nagtaka ako at kinabahan. Kaya sinek ko ulit yung tita ko at tumpak. Nakahiga nga siya, tulog pa. Ang binalikan ko ng tingin yung babae. Unti-unti na siyang gumagapang kasabay ng sobrang itim na dilim. Habang nangyayari yun, nanginginig yung buong katawan ko at sobrang takot. Nagsakit na ako ng kumot at hinayaan ko na lang yung pinsan ko at kahit sobrang init at pawis na, tiniis ko na yan, Chico. Bahala na yung pinsan ko. Okay. Salamat naman, ah. Kasi naman, kung comment sa Facebook, nakapang-text. Huwag mo kayong pang-text, ha? Hindi mo hindi masyado. Baka nga may mali ako nabasa dun, eh. Sabi ko, nakakasyokot naman kay Check. Mga nasasyokot dyan. Hello? 1:56. 4 more minutes before 2 in the morning. Sabi ni Giolip, yung Chico, hindi ka matakot, natatawa ako. Ako matawa? Sabi ni Briggs, lead daguman. Kung naniniwala ka sa Panginoon, hindi ka matatakot. Oh, sabi niya, makulit ka. Pero alam niyo talaga, ito nga pangatlong, this is the third year ng segment na ito, ng Yes Diaries Halloween Special. Hindi ko alam kung papatigil sa akin ng boss ko to, no? Hintay ko lang na ipatigil niya sa akin to. Kasi para lang, wala lang. Gusto ko lang makiuso. At yun nga yung chapel kanina, no, yung mga simasimahan. May mga times talaga, or most of the times, minsan pa pa yung in-expect nating lugar, no, na magiging safe ka siguro, ganyan, sa mga gantong klaseng usapin. Minsan hindi, minsan yung pinanggagalingan ng something, di ba? Ay, iba talaga. So, ito na nga, nung college, way back nung ako'y nag-aaral ng kolehiyo. At ako'y, alam niyo naman, magaling ang monarch, magaling humble pa, ang daming alam. So, rehearsal namin, lagi kami may rehearsal sa choral. And then, natatapos na kami, mga 10, ganyan, no, quarter to 10, 10:30. Yung, alam yung binubulabog na kami ng guard kasi kailangan magsiuwi na kami, no. At mangilan-ngilan na lang yung mga tao talaga. No? Parang kami na lang, no. Ang mga tao na lang naandun, yung mga, usually mga nagre-rehearse na lang, mga member nung performing arts group na meron sa aming university. So, malaki yung university na ang laki-laki talaga. Para sa gubat na nilandscape. Yun ang description ko talaga. From the area kung saan kami nag-rehearse, walkathon talaga, no? Walkathon talaga. Hanggang doon sa gate 1. Hanggang doon sa gate kung saan yun na lang yung bukas talaga. At kailangan mong daanan yung mga area na madamo, mamapuno, ganun sa amin. At meron doon museum. Meron doon museum na replica siya ng mga sinaunang bahay, no, sa Cavite. Or may sinaunang bahay, no?
pagdaan mo dun sa part na yun, medyo creepy na because marami ka na mga maaamoy na mga tanim kasi eh. Though, pwede mo isipin na expected na naman yun because daming mahalaman. Diba? So, minsan pagdadaan namin doon nakakaamoy ka ng anong amoy ng bulaklak na pag gano'n, hindi namin siya naaamoy during the day or during other time na lumalakad kami doon. Or baka may scientific explanation doon because alam niyo naman, hindi ba, na baka during those times lang talaga siya nag-bloom at nagsisecrete ng ganong scent. So, alam mo naman, pag doon na pagsisimulan yung takot na yun, nakakamoy mo ba yun? Dati nila nakaamoy nun, no? Nakaamoy mo ba yun? Pumutot ako. Amoy yung bulaklak. After that, right after you pass through that, yung museum na sinasabi ko, chapel naman. We call it chapel pero mukha siyang cathedral. Ang laki-laki niya. Ang laki-laki. Hindi naman saka yung pag lumakad ka dun sa road, yung so to your right, no, papunta ka sa gate 1, to your right, nandun yung museum na mga 2 dura lang yung museum na laki niya. Pagtapos doon, pag nakalampas ka doon, yung chapel medyo malaylay. Siguro mga 12 na dura bago ka makarating doon. Pero dahil malaki siya, kita mo talaga siya. And for some reason, yun yung scariest spot. Hindi ka nagtatakbuhan ka. Mukha kami mga tanga, nagtatakbuhan talaga kami. Parang, paunahan tayo, di ba? Mahuli unggoy, gano'n. Basta, ganyan. Sabi ni Paulo San Pascual, Dama de Noche ang tawag doon kay Chico. Mabaho yun sa umaga. Walang amoy sa gabi. Walang amoy. Sa gabi lang umaamoy parang bulok na karne. Ewan ba? Hindi ko alam. Pero may napansin ako. Kaya ba may sagot dito? Ang science ba may sagot? Pagkatamo mo, lagi na lang, walang ibang kulay na suot, putik lang. Kung hindi putik, black, wala bang green? Wala bang cyan, ganyan, teal, aqua, neon pink, neon yellow, tuhoggish yellow, ganyan, pneumatic green. Wala bang ganon? Wala eh, alam niyo, wala na ako makwento kasi mga experiences ko nga. Nakwento ko na last year. Ha? Yung alin? Yun nga daw lagi, no? Ito ay, batayan, or ano ba? Di mo malalaman kung good or what. Hindi naman parang white lady. Diba? A white lady with black lady. Ayun. Sabi ni Maria Mercy Cariz, natatakot ako na natatawa kay Betsy ko. Mag-isa lang ako sa kwarto, nag-review. May exam kasi bukas. Wala ka ba napapansin ka sa iba sa kwarto? Dahil pag-isa ka na ngayon. Subukan mo tumingin sa may salamin, sa may bintana. Wala bang nakatitig sa'yo? Ang masama at pusang Sabi ni Whitey, siguro kasi kuya, nagbabaka sakali sila na may magpupray para sa soul nila na di matahimik. It could be that. Diba? Pwede naman. Sabi ni Ben, sa Velia, no? Ipagpabukas na lang ang ihi. Okay. Jay, may more power ba talaga na sinasabi sa dulo yung mga center? Parang sinasadya mo na lang eh. Oy, hindi! Oy, hindi! Gusto mo, ha? I-screenshot ko isa-isa at
Itampal ko dun sa lapay mo. Agatik yung spleen mo eh. Meron nga talaga, oo nga no, meron nga talaga more power. Sige, hindi ko na mapasahin. Tsura mo. Ay, nako. Sabi ni Kenneth, paano hindi matatawa? Paano hindi matatawa? Nakakatawa yung side comments. Ano pa side comments to? Excuse me. Sabi ni Kim, 4th floor, thank you. You elevator girl, di ba? 4th floor, department store. Kaya alis na. Bye. Mag-iingat kayo sa paglalakad niyo sa dilim. Hindi mo tuloy-tuloy. Nahirapan siya. Okay. 2:06 ang oras. Sige. I guess this is our last story for this morning. Okay. Sige. Last one. Dahil 2:06. Hi. Ako po si Justin de la Cruz from Rangayan, Rojas, Isabela. Gusto ko lang naman pong i-share ang isang makapag-indig balahibong karanasang hindi ko malilimutan. Umpisahan ko na po. Okay po. Ayan na naman. Ano ba? Would you please remind me that I cannot utter any side comments? You know, like, there's no tomorrow, you know. Eto na. Basahin ko yung kwento niya, ha? Kasi makulit. Sa aming paaralan ay may naganap na field trip sa Ilocos Norte and Sur. Noong grade 7 po ako. First day po ay napakasaya. Marami kaming napuntahan na magagandang lugar. Pagdating ng hapon, kami nag-check-in sa isang hotel na malapit sa dagat. Nakalimutan ko na po kung ano ang name ng hotel na yun. Siyempre, enjoy naman kaming magluglog. Ay, luglog. Luglo, parang gano'n, no? At magtampisaw sa mga alon ng dagat. Siyempre, basang-basa na kami, kaya naligo na lang kami. Pagkatapos nun, isa-isa kaming naligo sa mga banyo. Siyempre, per quarter po yun. Nakaseparate po ang boys at girls. Ako, Becky. Kaya dun kami sa girls. Okay. Spooky. Yun yung spooky na part. Tapos ng kwento. Hanggang ganun lang. Sorry. Backler pala siya. Sana. Napaka-aliwalas ng banyo nila at napakasarap naman maligo. Then sumapit na po ang gabi. Sa room namin, ayaw pa naming matulog. Gusto muna namin na i-enjoy ang night na yun. Nakaisip naman kaming mga Becky ng magandang gawin. Kunyari, nag-miss gay kami. Ang ingay namin. Siyempre, hindi lang kami ang maingay, pati yung iba pang room. Kaya party-party kami ng gabing yun. Ilang minutong lumipas, may mga estudyanteng nagsisigawan sa kabilang room. Kami naman, nakikismosa. Pagtingin ko, nagsilabasan na rin yung mga ibang tao sa iba pang mga room. Sabi nila, may nakita daw na lumilipad na hanger at white lady sa salamin yung isang estudyante. Kami naman, tawanan. Hindi kami, ano to? Hindi kami music. Ano? Hindi kami music? O baka hindi kami nag-music, ano?
May nanonood, may kumakain, at may nagbabasa ng ghost story. Habang kami ay busy sa kanya-kanya namin ginagawa, may isa sa amin na umihi doon sa CR. Napigilan ko. Alam niyo yun. Napigilan ko talaga yan. Paglabas niya, biglang bumukas yung tubig o yung nawasa. Lahat nagulat. Tinanong namin yung umihi. Sabi namin, ate, nakalimutan mo atang isara yung gripo. Sabi niya naman, hindi ah. Sinara ko yan ng mabuti. Hinigpitan ko pa nga eh. Kaming magkaka-roommate ay kinilabutan sa nangyari. May isang nagsalita. Pakisara nga po yung gripo, please. Kami naman lahat nakatakot. Ako naman, nagtalukbo ng kumot, syempre katabi ko yung CR. Sabi ng isa sa akin, Ading, pala si Ading. Short pa siya. Ano ba? Wala na. Sinabi ko na nga kasi. Basa-basa lang. Peso na tayo. Sabi ng isa sa akin, Ading, Justin, ano ba sa Ading Justin? Pakisara naman yung gripo, mas malapit ka eh. Sabi ko naman, ay waswa ko, bet. Takot ako. Bachelor language. Ay, waswa ko, bet. Ganon. Takot ako, sabi ko. Pero tong isang classmate ko naman, nagpaka-brave. Sige, ako na magsasara, sabi niya. Aba, ang tapang nga. Hindi naman din yung sabi ng isa sa kanya. Paglabas niya, tinanong niya yung umihi kanina, ate, nilinisan mo ba yung CR? Sabi naman nung umihi, oo, binrush ko pa nga eh. Bakit ganon? May mga bakat ng paa. Sumigaw kaming lahat. Pero may isa sa amin na nagsabi na huwag kayong sumigaw, pagkagalitan lang tayo. Baka ilipat pa tayo dun sa room na may multo rin. Sabi niya, kaya tumahimik na lang kami. Matulog na lang tayo, sabi naman ng isa. Nung inaayos na namin yung higaan, tinanong ng ka-roommate namin na isa na umihi kanina at ang sabi niya, may katabi ka ba? Sabi niya, kaya lahat kami napasigaw na naman pero medyo malakas. Siyempre, natakot na ako. Niyakap ko na yung katabi ko. Sabi nung isa, Kuy Ading, huwag ka naman nang manakot. Sabi naman nung nakakita ng ghost, hindi ate, totoo talaga may katabi ka. Tapos kami, takbo agad sa malapit sa pinto. Lalabas na kami, pero baka magalit naman yung teacher namin. Nagkumpulan kaming lahat sa malapit sa pinto, as in lahat kami yakapan. Medyo natawa pa ako dahil may eggnog na natapon sa tabi ko. Kakainin ko sana yung natira sa subot, kaso dala ng takot, pinikit ko na lang ang mata ko. Ano ba naman sa daming nakikita? Pinikit ko na lang ang mata ko. Ilang minuto din kaming magkakadikit at magkakayakap. Walang umiinit. Lahat kami nakapikit. May nag-suggest naman na isa na mag-pray na lang kami. Kaya yun, nag-pray na lang kami. Tapos biglang humangin nakalak naman ang lahat. Mula sa pinto hanggang bintana.
Walang electric fan kasi naka-aircon kami. Grabe na talaga ang takot namin. Tapos yung isa sa amin, sinabing, bakit may nakatayo sa atin? Kami naman ay lumingon-lingon sa tabi namin, pero wala naman. Tignan niyo sa TV. Paano naman kasi, yung TV nakatutok sa amin. Tapos tumingin kami lahat sa TV. Siyempre, salamin yung screen lang. Tapos, oo nga, may nakatayo. Nakita namin ka. Nagdikit-dikit na lang kami. Hinigpitan na lang namin ng yakapan. Dan biglang bukas ng malakas yung door ng CR. Ang lakas talaga. Tapos yung isa sa amin, may third eye. May nakita daw siyang babaeng nakaputi galing sa CR. Mahaba ang buhok. Nakapakit sa mukha nito. Isa itong white lady. Kapalapit daw itong nakapalapit. Ako naman, sumikip na lang. Sa sobrang takot ko. Nang sinabi ng isa, nakatabi na namin yung multo. Tumingin ako. Yung babaeng umihi kanina, nakataas na yung buhok niya, parang may humihila. Eh wala namang umutang. Hindi na namin natiis. Sumigaw kami ng malakas. Yung sobrang lakas. Tapos tinawag namin yung prof. Kaya pala nilak niya yung door kanina. Kaya hindi kami nakalabas. Pero tinawag namin siya ng tinawag. Humingi na kami ng tulong. Kinlabog na namin yung door para pumunta. Nakaagad si sir sa room namin. Yung sa wakas binuksan na niya yung door. Umiyak kaming lahat. Unahan lumabas. May natumba, may natapakan. Ako naman diretso lang. So challenge. Diretso. Nang nakalabas na kami, labas na naman silang lahat, bawat room. Pinausap kami ng teacher namin. Imbis na unawain, kami, pinagalitan pa kami. Nangiistorbo daw kami, gabing-gabi na. Kaya sineparate niya na lang kami sa ibang room. Gabi na at natulog na lahat. Ako naman, biglang nagising. Grabe. Rinig ko, may mga steps. Ang narinig ako. Nakatalokbong lang ako, kahit pawis na, may aircon pa. Parang may mga nagsasalita sa CR, hindi ko na lang pinansin. Natulog na lang ako. Kinaumagahan, nagkwento yung may-ari o nagmamay-ari ng hotel ngayon. Meron daw palang namatay doon at marami na may nalunod, may nagpakamatay at iba-iba pang kwento niya. Grabe, hindi ko makakalimutan yung night na yun. First time kong nakaramdam ng kamabalaghan at katatakutan. Ang first time ko rin nakakita ng multo. Ngayon ako ay grade 9. Wow, baka grade 1 lang naman. Sa mga ka-roommates ko na graduate na yung iba, kami na lang magkakaklase ang sira sa school. Ang mga pangyayaring yun ay sa amin na lamang at mananatili na lang na isang napakaganda at napaka-hihilakbot na memory. Muli, Justine de la Cruz, magandang gabi and happy Halloween po sa lahat. Ang ading daw pala means nakakabata sa Ilocano. Tama? Ading. Nakakabata. Paano pag nakakatanda? Ha? Manas. Ang ading kapag lalaki. Ading, lalaki, babae. Pag nakababata, ading. Ading, gano'n.
Ay. Oh, ang alam ko lang si Manong, Manang. Manang. Ganun lagi. Pero tawagin ng kapatid ni Papa Jack siya eh. Nong. Kasi lagi na lang babae nakaputi. Pwedeng transparent naman. Kasi iba yung nakita doon. May nakitang black. May nakatransparent. May nakikita black. Pero maliit na part. Ay. Sabi ni Gian, damn! Chico lang the story scaring the hell out of me. You are so scared. Yun ang po susunod na sa pamilya nag-start. Nahihirapan ka. Ito siyan mo ayaw. Ay, nako. Sabi, ang dami magkakaroon ng UTI ngayon dito sa bakit umihin. Ading is an endearment. Also means ate. Ay, ate or kuya pala. Yeah. Sabi ni Chris, bukas wala nang side comment pa. Last mo na yan. Sige po, sorry. Last ko na yan. Promise. Piliting ko, maglalagay ako ng note dito bukas, bawal mag-side comment. Promise. Gagawin ko talaga para sa inyo. 2:21. Yan ang oras sa buong Pilipinas. Sabi dito, the shortest horror story. May isang lalaki na lang ang natitira sa mundo nang may biglang kumatok sa pinto. Okay. Natakot kami, Brad. In fairness. Walang halong ka-boxer. Natakot talaga kami. Parang, yoko na. Ganon. Ganon yung reaction namin. Sabi nito na, no? Kuya Chico, ang mapapayo ko lang sa mga letter sender mo ay isihan lang nila, nilipas din niya. Sabi ni Angelo, mas natakot pa ako sa egg, no? Egg, no? Ano ba? Ang sarap-sarap nun. Sabi ni Camille Jane, panira ka na naman sa kwento ko, Chico, yung patayo na balahibo ko, nagpatawa ka, bumalik tuloy. Ayaw mo nun, bumalik. Anyway. Well, I guess that wraps up our Yes Diaries, the Halloween special for tonight, this morning. Ooh. At tayo bukas natin ipagkapatuloy ang YD Halloween special. It's Bati time! Wala, may mumu. 6:69. It's Bati time! Ano ba? Hello? Hello? Ang Chico! Yan! Hay nako, 2:24 para sa It's Bati time. Punta na hotmail.com/chicoloco_YesFM at kailangan nyo lang i-hashtag ang yun. Hashtag YD Halloween Special. Okay? Wrong spelling is wrong.
YD Halloween is special. Yan ang hashtag ngayon. Sige. Go for the gold. Let me see. Sabi ni Macaron Lee, malapit na November 1. Tulusan mo na mga tutulusan mo. Pati puso ko kasi patay na patay ako sa iyo eh. Sura mo. Sabi Lucien, pabati po si Chel na may sakit. Pagaling ka po. Si Auda. Pabati sa akin at kay Jesmar Alvarez, pati na din kay Julien San Buenaventura. Sabi ni Daniel Urqueza. Pabati check ko si Nonari, si Justin, si Ferin, at sa MCRN at Tropang Hambog. Okay. Sabi ni Carmela Ortiz. Sabi ni Melda niya, nababati po kila Beverly, Barbie, Jao, Maika, Princess, at sa I Love Chico Loco Group, at sa lahat ng di mababati. Kawawa naman. Yay! At nairaos natin ang unang gabi ng Yes Diaries Halloween Special. Maraming salamat sa lahat ng makinig sa akin simula pa kanina alas 9 ng gabi hanggang sa mga oras sa tono, sa mga tumawag. Thank you mga nagpadala ng email chicoloco.efm@gmail.com. Para comment sa Facebook and Twitter, facebook.com/chicoloco Manila, twitter.com/chicoloco_yesfm. Mga bisita ko, shout your name. Si Jenica. Si Gerald din ang lumipas na yung birthday. Si Harold na nandito. Si Lynn. Ha? At si Wolverine po. Kamukha po siya ni Wolverine. At gusto naman yung... Actually, mukha kang Wolverine sa unang sulya. Pag patagal ng patagal, kamukha mo na si Jubilee. Si Jubilee? Anong powers yun? Anong powers yun? Wala lang pampasakit lang sa X-Men. Jubilee. Nakanta ng Jubilee song. No more war. No more. Yun yung powers. Ay, nako. Ang gagawin natin bukas ang ikalawang gabi ng Yes Diaries Halloween Special. Until then, teka lang, ano matugtog ko? Ano gusto nyo katugtogin? Ha? Ano? Ano gusto nyo? Wala? Akong gusto nyo. Ano ba yan? Kasi naman Ay, alam ko na. Tutugdan lang natin yung first song ko kanina, no? Alam nyo na yung first song ko? Nakakatakot yung... Ay, nako. Nakakatakot ito. Nakakatakot mangyari ito. One of the most... mga kuya, no? Mga brad, no? Ito yung... One of the most TSS... Isipin nyo na. One of the most TSS... Scariest TSS... thing na pwedeng mangyari sa buhay mo. Diba? Sige. Until then, this has been Yes Diaries, and this has been your DJ, Myers Chico Loco on the radio, saying goodbye, take care, and hey, have a nice sleep. And
And you go far. Just keep it right here on Yes FM. Do stand by for Beauty Brownie Bruno coming up next 4 till 6 a.m. We begin now with this song. Eto na, ha? Isa sa pinaka nakakatakot na. Yung moment na sasabihin mo na bibitawan mo ang linyang ito. Pare, mahal mo raw ako. Michael Pangilinan. Pero maganda yung song. Lukot naman yung song eh. Ang lukot yung inaano. O, paalam na po sa inyo ha. Hello po sa mga nakaka-relate dito. Para hayahayang buhay. This is Yes FM. God bless us all. Bye-bye. Pare, mahal mo raw ako. Yan ang sabi mo raw nang minsan ay malasing tayo. Hindi kita sinisisi, galit ay wala ako. Pare, pag-usapan natin to. Pare, ako raw ang iyong gusto. Yan ba ang hinang sa aking sasabihin mo? Hindi ako iiwas, di lalayo sa'yo. Pare, pag-usapan natin to. Wala namang mababago sa pagtingin ko sa iyo. Pero kaibigan lang ang pwede kong ialay sa iyo. At kung higit pa ron, pasensya na di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Pare, nandito lang ako. Kaibigan lang kita, hindi makikilang, lagi mong tandaan. Kaibigan mo ko, kailan ka man. Wala namang mababago sa pagtingin ko sa iyo. Pasensya na di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Pare, kaibigan lang kita. Pagtatampo'y iwan, di
uulitin kung ako'y nagkamali. Di ko sabihan, sorry na nga. Di bale ako sa'yo ay mayroong sorpresa. Ipasok ka kita sa sorpresa. Kahit lang munti kong pera, mapasaya lang kita. Babawi ako sa'yo sa aking sorpresa. Kakain tayo ng bola-bola. Sorbesis okay lang kasi mura. Para hindi ka gabi, susubukan kita. Dahil mag-text ka lang, di ka namamansin. Bakit ka ganyan? Ayaw kong ikaw ay galit. Kung nasaktan kita'y di sabihan. Di bale ako sa'yo ay mayroong sorpresa. Ipapasyal kita sa sorpresa. Bakit ako di ang pera? Mapasaya lang kita. Babawi ako sa'yo sa aking sorpresa. Kakain tayo ng bola-bola. Sorbesis okay lang sa mura. Hanap kung hindi ka galing, susubukan kita. Will you marry me? That song was brought to you by Vicks Vapor Rub. Para sa bata't matanda, Vicks Vapor Rub. Black and White Intense Whitening Lotion. Stand out with whiter skin with Black and White Intense Whitening Lotion. Gillette Bluetooth Disposable Razor. And MX3 Capsule and Coffee. Mag-MX3 Capsule na araw-araw para M-Extraordinary. Yes time, it's 2:38. That time check was brought to you by V-Fresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan. Sigaw ng bayan. V-Fresh. RightMed. Pag bibili ng gamot, huwag mahiyang magtanong kung may RightMed. That time check was brought to you by Wings Total Care. Misis, naglalaba ka pa ba? Mag-Wings Total Care na. Tumutulong makabawas oras sa pula, sa kusot at sa laba. Dagdag oras naman sa pamilya. Mabango pa ang labada. Yes, FM! Tried with fabric conditioner. Magaan na ang labada. Kaya si Mrs. mas lalo maganda. Honey, ano tingin mo sa blouse na to? Ganda. Eh kung pwede ka dito sa flat. Ganda. Eh kung mag-dress na lang kaya ako. Ganda. Ngayon, kahit ano pa ang ito si Mrs. maganda. Kasi gamit lang kang nabasag. Fabric conditioner. Nililinis. Pinababango. Pinalalanggo. Kaya alagaan ang kulay ng damit.
Hindi ko yata magkabang. Maanda. Pride with fabric conditioner. Magaan na ang labada. Kaya si Missy, mas lalong magaanda. Pride with fabric conditioner. Gawa ng TCS Manufacturing. ISO certified biogas quality. Doubling good news mula sa gumobing lakas na New ID Fluid Medical 400. One for the worst pain. Ito na ang New ID Fluid Medical 400 with Rapid 400 formula. Mas rapid kumalat, mas rapid tumalab. 2. Mamimigay ang medical ng cash prizes sa Doubling Lakas Panalo Promo. Double ways to join. 1. Just call us and answer the ID Fluid Medical 400 question. Winners get 1,000 pesos cash at Medical 400 gift pack worth 200 pesos. 2. Join the weekly raffle. Magpadala ng resibo worth 50 pesos of the new Medical 400 from our partner drugstores like Mercury Drug, Host Pharmacy, South Star Drug, at St. Joseph. You can win 1,000 pesos cash plus a gift pack worth 200 pesos from Medical. Dobling good news, diba? Mula sa dinobling lakas ng New ID Fluid Medical 400. The best medical for the worst pain. Promo runs from September 15 to October 31, 2014. WH FDA CDRR permit number 414 series of 2014. Ibuprofen is the generic name of ID Fluid Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong pataas ng pataas ang level mo sa Candy Crush? Sabayan mo ng Fruity Pop. What a great combination candy game na super exciting at Fruity Pop na masarap. Game na! Doble ganado ang Ginebra San Miguel. Sa ganado ka, panalo ka, instant panalo at raffle promo. Magkaroon ng pagkakataong manalo ng instant prizes sa ilalim ng selyo ng Ginebra San Miguel at Vino Colaco. O sa ilalim ng cap ng GSM Blue at GSM Blue flavor. Pwedeng manalo ng cash prizes hanggang 100,000 pesos. Cool t-shirt at GSM products. Pwede rin isali ang mga non-winning selyo at cash sa weekly at grand raffle draw. Mangulit at magpadala ng tatlong selyo ng Ginebra San Miguel o Vino Colaco o caps ng GSM Blue flavors at Ginebra San Miguel Premium Drink. Bawat entry mo, may pag-asa kang maging milyonaryo sa Ginebra San Miguel. Ganado ka, panalo ka, instant panalo at raffle promo. Hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Ganado ka buhay. Vino Colaco, kakampi mo sa lakas. GSM Blue and GSM Blue flavors. Para sa non-stop ang palitan, tara, mag-blue. At Ginebra San Miguel Premium Drink. Special na inumin para sa special na inuman. Drink responsibly. Promo runs from October 1, 2014 to January 10, 2015. For DOH, FDA permit number 0662 series of 2014. Shield Bath Soap. Galit sa sakit at may malasakit. Ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bathrobe, hanap ko tulad ko, lalo't may pamilya ko. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit, magdulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. Solaire Resort and Casino presents The Jacksons, live in Manila. On November 3 at 8 p.m. at the Solaire Grand Ballroom. Groove to the Jacksons' hit songs such as I Want You Back, ABC, I'll Be There. Special thanks to the Jacksons media partners, Fox International Channel, Business World, Foreign Post, and Yes FM 101.1. By the Jacksons. Tickets now. Call 888-8888 or 891-9999 or log on to ticketworld.com.ph. Shield Bath Soap. Galit sa sakit at may malasakit. Ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bathrobe,
soap, hanap ko tulad ko, lalo't may pamilya ko. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit, nagdulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa Lily brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap, bakit may malasakit? Shield Bath Soap, manufactured by ATS Manufacturing Corporation. Doble ganado ang handog ng Ginebra San Miguel. Maaaring magkaroon ng pagkakataong manalo ng instant prizes tulad ng GSMI product, t-shirts at libo-libong cash hanggang 100,000 pesos. Tumingin lang sa ilalim ng selyo ng Ginebra San Miguel at Vino Colapo o under the cap ng GSM Blue at GSM Blue flavor. Ang mga non-winning na selyo at caps ay pwede ring isali sa Grand Raffle Draw. Kumuha na ng entry at magkaroon ng pagkakataong manalo ng 1 million pesos! Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at isulat ang GSM na produkto na ginamit at pirmahan. kasama ang tatlong selyo ng Ginebra San Miguel o Vino Colapo or 3 cap ng GSM Blue flavors at Ginebra San Miguel Premium Gin. Ilagay sa white envelope at sa labas, isulat ang GSM na produkto na ginamit, radio station at promo name na Ginebra San Miguel, Ganado ka, Panalo ka promo. Ipadala sa participating radio station o identified GSMI outlet para sa pagkakataong manalo sa weekly at Grand Raffle Draw. Hatid sa inyo na Ginebra San Miguel, ganado sa buhay. Vino Colapo, kakampi mo sa lakas. GSM Blue and GSM Blue flavors. Para sa non-stop na kulitan, tara, mag-blue. At Ginebra San Miguel Premium Gin, special na inumin para sa special na inuman. Drink responsibly. Promo runs from October 1, 2014 to January 10, 2015 for DOH FDA permit number 0662 series of 2014. Ngayong Halloween, may kasalagahan. Mga nilalang na ngayon mo lang makikita. At bakit nakakatakot ang Halloween? Pwede namang happiness. Star City Halloween Event. October! Kids 12 years old and below in Halloween costume. Get 50% off on Ride All You Can October 31, 2014. At ang sagutan, gagawin ding kantahan. Free concert featuring 143 and Princess Velasco. O yan, happy na talaga ang Halloween sa Star City. Star City, October. More rides, more fun. For DTI FTEV SPD 4449 Series of 2014. Ride with fabric conditioner. Magaan na ang labada. Kaya si Mrs. mas lalo magaanda. Honey, anong tingin mo sa blouse na to? Ganda. Eh kung i-partner ko dito sa flat. Ganda. Eh kung mag-dress na lang kaya ako. Ganda. Ngayon, kahit ano pang isuot ni Mrs., magaanda. Kasi gamit niyang panlaba. Ride with fabric conditioner. Nililinis. Pinababa mo. Pinanalandon. Inaalagaan ang kulay ng damit. Hindi ko yata magpadama. Ganda. Pride with fabric conditioner. Magaan ang labada. Kaya si Macy's mas lalong magaanda. Pride with fabric conditioner. Gawa ng ATS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Ang sakit! When the worst pain strikes, tapatan agad ng Dinoble Lakas, new IV Fluid Medical 400 with Rapid 400 formula. Kaya mas rapid tumalab. Medical 400, the best medicals for the worst pain. New IV Fluid Medical 400. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Yes, time. It's 2:47. That time check was brought to you by Emperador Light. Pag may Emperador Light, may selebrasyon. Gawin mong light ang buhay ngayon. And Touch Mobile. T-Soap videos. Now showing sa iyong cellphone. Mga misis, para sa dishwashing na tanggal ang sebo pati bakterya, Smart Dishwashing ang bagay sa'yo for only 21 pesos per 200-gram pack. Smart Dishwashing, tanggaling-galing. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing o sa pinaglutuang masibong-masibo ang pinagkainang mabakteryang mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo. Tanggal-galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Ang galing-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
Pag sobrang init, biglang uulan. Lahat din. Pag may sakit si Michelle, si Junior din. Lahat din. Kaya when it comes to cold symptom relief for my family, sa Vicks Vaporub lang ako tiwala. Nandun kami. Just like 97% of Filipino moms, I trust Vicks Vaporub to relieve my family from colds and coughs. Vicks Vaporub at mga nanay. Tandem sa pag-aalaga ng sipon ng pamilya. Available at Mercury Drug Stores. Camphromycin eucalyptus oil is generic name of Vicks Vaporub. If symptoms persist, consult your doctor. Doble ganado ang Ginebra San Miguel. Sa ganado ka, panalo ka, instant panalo at raffle promo. Magkaroon ka ng pagkakataong manalo ng instant prizes sa ilalim ng selyo ng Ginebra San Miguel at Vino Colazo. O sa ilalim ng cap ng GSM Blue at GSM Blue flavors. Pwedeng manalo ng cash prizes hanggang 100,000 pesos. Cool t-shirt at GSM products. Pwede rin isali ang mga non-winning selyo at hats sa weekly at grand raffle draw. Mangulekta at magpadala ng 3 selyo ng Ginebra San Miguel o Vino Colazo o caps ng GSM Blue flavors at Ginebra San Miguel Premium Gin. Bawat entry mo, may pag-asa kang maging milyonaryo sa Ginebra San Miguel. Ganado ka, panalo ka, instant panalo at raffle promo. Hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Ganado sa buhay. Vino Colazo, kakampi mo sa lakas. GSM Blue and GSM Blue flavors. Para sa non-stop na kulitan, tara, mag-blue. At Ginebra San Miguel Premium Gin. Special na inumin para sa special na inuman. Drink responsibly. Promo runs from October 1, 2014 to January 10, 2015. Per DOH, FDA permit number 0662 series of 2014. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand na naman. Unique toothpaste. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums. At approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Yan sa Unique ka na pagkakasama. Unique is your toothpaste at your price. Unique toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. Ton. Ton ton. Ton taran ton. Kung ganito lang sana ang radyo sa Metro Manila. Hi, haya, hi ang buhay!